Oh, tingnan mo, oh, basa yung kalsada, basa yung mga motor pero maaraw dun. Napasa na natin lahat ng hinihingi nila. License, picture ng motor, picture ng yung plaka, ganyan. So ina-register na rin natin. Deliver. Oh, what the What? It's up, YouTube fam? It's me again, Casual Riding TV. Ayan, panibagong upload na naman tayo. Bilis lang, no? Panay ang upload natin lately. Natutuwa kasi ako. Meron na tayong meron na tayong audio setup sa mic natin. Damn, it's raining. Grabe, sobrang init kanina nung bumaba ako ng Olongapo. As in mainit talaga. Yung mga tipo ng init na mahapdi sa balat. Tapos ngayon bigla-biglang umulan. And well, anyway, hapon na. Kanina pa akong mga 10 o'clock nasa Olongapo. Anyway, what's good guys? Kumusta? Wala akong topic talaga today. Naisipan ko kasi mag-vlog dahil nung pinanood ko yung graduation vlog ng para sa anak ko. Okay naman siya. Noong nakakala ko corrupted kasi naglolo ko sa playback. So ayun nga. Parang today parang gusto ko ulitin yung parang vlog ko kasi nga dun sa previous one dun sa graduation vlog ko is napahina ako sa editing ng sobra. Paano kasi nung piniplay ko sa computer, sobrang lakas naman kasi ng audio. Parang sabi ko okay, hinaan ko. Tapos nung hininaan ko naman, pag pinapanood ko sa online ngayon sa YouTube, sobrang hina. So sabi ko wala, pangit, kailangan natin ulitin para marinig nyo yung audio quality ni mic adapter. So ayan, nagpa-vlog tayo ngayon pero hindi na to mainly about the mic adapter of course. Syempre comment nyo lang guys kung may mga questions kayo, and then may feedback kayo kung okay ba siya, muffled pa rin ba sa tingin nyo, may recommend ba kayong magandang microphone, yan, ganyan. So Purple Panda is considered guys, pero medyo pricey kasi si Purple Panda, pero I know na yun ang ginagamit ng most vloggers. Okay, magtatanggal siya ng helmet. And hindi ako nagtanggal ng helmet kasi I don't see the point. Pasaway, no? Wala, baha, oh. Ay guys, alam nyo ba itong unang unang ligo ni Figo sa ulan. Medyo nababad siya sa ulan kanina. Ng bahay, babanlawan natin siya kasi yan no, yung ulan siya, kalawang. So kailangan natin siya banlawan mamaya pagdating natin sa bahay. Okay, so sana hindi naman nauulan. Ninja 400. Ninja 400 ba yun? Ninja 650. Ganda eh, no? Suwabe. Oh, tingnan mo, oh, basa yung kalsada, basa yung mga motor pero maaraw dun. Ganda. Yung kinaganda kinaganda ng naka-audio setup ka sa helmet mo kasi pwede kang gumamit ng voice command. So hindi mo na kailangan palagi reach in sa camera mo to press the pause and record button, no. Pwedeng voice command lang. So that's one of the pros of setting up a microphone sa sa helmet, no? Pero one con about it is hindi na waterproof yung camera mo kasi ayun nga, nakabukas yung sa USB port niya. There's one thing I wanna talk about guys, para sa mga nanonood na delivery riders natin dyan. Paano ba sistema doon? Like for example, specifically dito sa Maxim,
Kasi may nakita akong lumabas siya sa ano eh, parang sa Facebook ad. And then nakita ko nga yung parang sabi nila parang 15 orders a day is 1.6, something like that. Of course range lang naman yun. It really depends, and I know na hindi fix yun na ganun yung rate, but just an idea, di ba? My concern is nakapaggawa na ako ng ng app, and then napasa na natin lahat ng hinihingi nila, license, picture ng motor, picture ng yung plaka, ganyan. So ina-register na rin natin. Ang kulang ko na lang is yung NBI and then yung police clearance. But nung binabrowse ko yung app kanina for riders, kahit na wala yung yung police clearance at NBI clearance ko, it seems like you can already accept orders, order requests. Parang pwede na ako mag-start kahit wala yun. So okay lang ba yun? Pero so ayan, habang naka-stop tayo, let me show you what I'm talking about, no. So ito yung app nila para sa mga riders. So ayan, no, like this one, mayroong request na 132 something. If you don't complete photo verification, your fee will increase. Kapag feeling ko mali yung translation nito, will not increase siguro to. No, kasi wala pa naman tayo. Ayun, no, it's time to refill your account. This one I don't get. Para saan yan? Like bakit ko kailangan lagyan ng money kung ano man yung funds or something. So ayan, may mga orders, and then nearest. Ayan guys, so this is not bad. Lalo kung diba? Arilang Korean Japanese Mart, tapos going sa City Hall. That's 64 pesos cash. Ito ba yung ibibigay sa akin? Ibabayad sa akin pagka deliver? Parang ganun. So I don't get it. Hindi naman bawal tong ginagawa ko, no? Na pinapakita ko sa inyo. So yeah, hindi naman siguro bawal to. Interested tayo kasi guys, we need to hustle. Things have been really slow sa current natin, no? Sa current work natin, online. Work from home kasi ako, and goods naman siya, it's good, pero lately it's medyo slow yung last 2 months ko. Mas ano pa to, pwedeng ikaw yung mamimili kung anong gusto mong order na gawin, and you can do it on your own time as well. Walang mga ship na kailangan, no? Ikaw yung bahala sa sarili mo. So ayun, gusto ko i-try siya. Mamaya medyo ikakalikutin natin siguro. For sure naman meron silang frequently asked questions na option dun sa app nila. Kalikutin natin yung app later, and then we'll see. Siguro naman may mga contact info, ganyan. Maybe may mga seminar for new riders. Tsaka kung anong kailangan ko. Syempre meron akong folding rack sa likod, pero wala ako nung parang yung lagayan ng pagkain. Wala tayong ganun eh. Feeling ko pwede naman siya ikabit dun sa folding rack ko, di ba? Tapos itatali mo na lang. Classic scooter na nagdi-deliver ng pagkain or ng kung ano-ano. Kit kaya. So ayun, meron pa akong nakita doon meron pa akong nakitang isang order doon, parang pasabay. Ganun. Yung mga nagpapabili ng yelo. Kulit eh. Yung isa nagpapabili ng milk tea from dun sa shop, tapos ihahatid mo sa office nila, parang ganun. Tapos lumalabas nga kasi yung pera dun na nakalagay, like 31 pesos, 40 pesos, mga ganun. So yun ang hindi ko ma-figure out, ano ba yun? Like yun ba yung bayad nila sa service mo? Parang ganun. Depende yata yun kasi sa kilometers or kung gaano kalayo, di ba? So parang ganun yung pagkakaintindi ko. So kung may mga viewers tayo dyan na deliver, oh what the nadulas siya.
Nadulas, nadulas. Okay lang, sir? Salpa accident. Nadulas yan sa pagliko niya. Hindi ko napansin pero kalbo na siguro yung gulong. Hindi naman basa yung kalsada eh. Oh my god, yan yung ayaw ko mangyari sa akin. Kasi wala akong pampagawa ng motor. Tara tayo, visor. Whew, grabe, nagulat ako dun ah. So yun nga, lately ko ano mga pinag-a-accept natin mga side gig eh. Pati nga sa Airmat ko eh, meron silang reunion na gagawin this weekend ng batch nila. High school yata yun eh, high school batch. Tapos sabi niya gusto daw niyang i-document yung yung motorcade tsaka yung event mismo pagdating nila dun sa resort. Tapos tinatanong nila ako kung kung gusto ko daw bang i-vlog or i-video tapos ako mag-edit, parang ganun. So pumayag ako. 1.5 plus full tank. So sabi ko why not. Tapos di ba, sabi ko lower your expectations ha. Nakikita mo naman yung kung ano itsura ng mga vlog ko sa sabi niya okay naman daw, ganyan. Simple lang naman daw gusto nila, simple cuts lang, mga ganyan. Music, basta makuha mo lang yung I don't know, may mga naglalarong idea sa akin kung paano ko siya i-shoot. Pero ang pinaka-challenge is yung during the motorcade eh. Kasi that would mean I have to ride my motorcycle si Figo, tapos susundan ko sila. So ayan, susundan ko, it's either hawak ko, which is unsafe, 'di ba? Kung naka-stick ako tapos hawak-hawak ko yung camera habang sinusundan sila, hindi siya ganun ka-safe. Plus kung hawak ko yung paano ko hahawakan yung manibela ko kung sakaling kukuha na ako ng ibang angle. So medyo mahirap, medyo challenging siya. Tapos may mga parts siguro na mauuna ako tapos aabangan ko sila sa isang location para mabidyoan ko sila, ganyan. So medyo challenging talaga. But I accepted the money, so I have to commit, diba? So anyway, kaya naman natin gawin yan. Hindi naman sila nag-expect na malaki. It's more like a favor. Ganda ng view guys, oh. Woohoo! So nakakuha tayo ng content bigla-bigla, no? Although kailangan talaga natin magmadali na kasi pag inabutan ako ng ulan yari. Bakit traffic dito? Anong meron? Tapos naiisip ko din, I mean, yun kung paano nag-work yung sistema ni Maxim. Parang talaga siya, no? Parang paano ko ba i-describe? Basta parang ikaw kasi yung bahalang magplano kung paano mo gagawin yung pagdi-deliver mo. Kasi the way I see it, kailangan like planado mo yung ruta mo, parang ganun, para hindi ka pabalik-balik. Kasi kung pabalik-balik ka, bawa nag-deliver ka dito sa Barreto tapos nakita mo na pinili mo yung pagdi-deliver sa Barreto kahit wala kang masyado nakikita na orders sa area ng Barreto, ay ang mga susunod sa Olongapo na, hindi parang pagdating mo ng Barreto babalik ka pa ng Olongapo to pick up another order. So parang nag-aaksaya ka ng gasolina, parang gano'n. So parang natatalo ka sa gas. So parang gano'n yung naiisip ko. So kailangan mong planuhin talaga. Kaya saludo tayo sa mga kapatid nating delivery riders. Napaka-resilient nyo at sisipag talaga, no? Ayan, parang si Kuya, si Food Panda. Ano meron? Parang prosesyon. My God.
Ma-overtake na sila. Should I do it? Takot no? Hindi kasi blind spot kaya ayoko paakyat kasi yan tapos pababa yung mga kasalubong mo. So mas mabibilis sila kaysa sa'yo. Kasi 'di ba? Mahirap na. Look at that fucking asshole. Kanina pa yun Hindi ko alam kung anong problema niya. Uy nice R3. Kapogi naman talaga. Sama-sama tayo mag food trip guys. It's coffee. Yeah, the best. Kung 50 pesos lang yung budget mo for coffee, so sa 7-Eleven legit na beans talaga. Makikita mo naman, tsaka maririnig mo na nagka-crush yung beans kapag dun sa vending machine. So mas okay pag gastusin yung 50 pesos doon. Punta na tayo. At nakangawit na ako dito. Malayo pala biyahe natin. Mga ilang oras pa paikot ng Pangasinan. Going Tarlac, Pangasinan, Tarlac, tapos going to Baguio. From here dito sa Zambales malayo. Charis. Kala mo talaga maglulup joke lang. Para natin hawakan ko na lang to, sara natin. Bibili na talaga ako nung yung parang bag na nilalagay dito sa may compartment, iniipit tapos may lagayan ng bote or something. Basta may mga lagayan ng inumin. Nahuli to sila kuya nakita na kasi may checkpoint, dumire-diretso pa. This is the end of our vlog for today guys, and thank you for watching. Wala tayong masyadong planong quality content for you guys lately, but soon yung long ride natin mangyayari siguro after ng tag-ulan. Punta tayo somewhere. For now, ganto-ganto muna tayo. So yeah, thank you for watching again guys. Oh my god kuya, ride safe and stay safe. Bye.